Pinaka-exciting na laban paparating na. Cleveland Cavaliers versus OKC Thunder. Potential finals matchup. Parehong mula sa 10 sunod na panalo. At Warriors, Dunleavy Jr. natakot sa kalagayan ni Curry. Steph, nakakalungkot ang mensahe. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100. I-click lang ang link sa comment section. Maghaharap ang nangungunang mga team sa bawat conference. Maghaharap sa Huwebes ang Oklahoma City Thunder na may 30-5 and Cleveland Cavaliers with 31-4 record ang nangungunang mga teams sa kanilang mga conference. Ito ang unang laban sa dalawang nakatakdang matchups ng dalawang koponan ngayong season. Katatapos lang manalo ng Oklahoma City sa kanilang home court laban sa Boston Celtics na madali nilang na-cover ang 0.5 point spread. Samantala, ang Cleveland Cavaliers ay galing sa panalo kontra Charlotte Hornets ngunit hindi naabot ang malaking 16.5 point spread. Para sa OKC, ang Oklahoma City Thunder ay papasok sa laban na ito na may 10 sunod na panalo at may komportabling nangunguna sa Western Conference. Mayroon silang 7 laro na kalamangan laban sa Rockets at Grizzlies na nasa ikalawa at ikatlong pwesto. Katatapos lang ng Thunder sa 5 sunod na home games at natapos nila ito sa panalo laban sa dalawang nangungunang team sa East, ang Knicks at Celtics. Sa laban kontra Boston, nanguna si Shai Gilgeous-Alexander na may 33 puntos at 11 rebounds. Si Gilgeous-Alexander na 26 na taong gulang ay tila nagtatanong na kung ano pa ang kailangan niyang gawin upang manalo ng MVP award. Siya ang nangunguna sa pinakamahusay na team sa West na may average na 31.3 points per game, 6.1 assists per game, and 5.6 rebounds per game. Sa kanyang huling 5 laro, umiskor siya ng hindi bababa sa 29 na puntos. Kabilang ang isang 40 puntos sa panalo laban sa Minnesota. Nananalo ang Thunder kahit wala si Chet Holmgren na nagpapagaling pa mula sa hip fracture. Ang kanilang pangalawang scorer ay si Jalen Williams na may 20.6 PPG, 5.8 RPG, and 5.1 APG. At kasalukuyang sinusubukang makapasok sa kanyang unang All-Star appearance. Para naman sa Cleveland, mahusay ang Cavaliers sa home court. Ang Cleveland Cavaliers ay papasok sa laban na ito na may 10 sunod-sunod rin na panalo at napakahusay sa kanilang home court kung saan mayroon silang record na 18-1 this season. Ang tanging talo nila sa home ay laban sa Hawks. Kamakailan, nagkaroon ng West Coast road trip ang Cavs at winalis nila ang 4 na laro. Tinalo ang mga malalakas na team tulad ng Nuggets, Warriors, Lakers at Mavericks. Ang pinakahuli nilang laro ay sa home laban sa Hornets kung saan nanguna si Darius Garland na may 25 puntos para sa panalo. Si Garland ang point guard ng Cleveland at ang kanilang pangalawang nangungunang scorer na may 20.5 points per game at nangunguna rin bilang playmaker na may 6 na assists per game. Gumagawa siya ng 3 tres kada laro sa 43.1% shooting from the long range. Sa kanyang huling 7 laro, umiskor siya ng 23 puntos o higit pa sa 5 pagkakataon. Ang nangungunang scorer at shooter ng Cavs ay si Donovan Mitchell na may 23.3 points per game and making 3.8 3-pointers per game with 41.3% shooting from long range, with 4.6 assists per game and 4.4 rebounds per game. May malaking sukat ang Cleveland sa frontcourt. Si Evan Mobley ay may taas na 6'11 with 18.8 points per game at 8.7 rebounds per game, and Jarrett Allen na may taas na 6 feet 9 inches and having 13.7 points per game and 10.1 rebounds per game. Sa tingin nyo mga kaibigan, sino kaya ang tutuloy sa 11 panalo? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nagkaroon ng pabago-bagong takbo ngayong 2024-25 season na may record na 18-18 matapos ang matinding pagkatalo sa Miami Heat ngayong araw. Ang bagong manlalaro na si Dennis Schroeder na nakuha nila sa trade ay hindi pa nagbibigay ng agarang magandang resulta at si Stephen Curry, bagamat nananatiling elite, ay hindi na naglalaro sa antas na tulad ng kanyang MVP years. Sa mga nagdaang taon, sinusubukan ng Warriors na balansehin ang paggamit ng huling mga taon ng karera ni Curry habang naghahanda rin para sa hinaharap. Kamakailan, naging open si General Manager Mike Dunleavy tungkol sa kanyang pangamba sa hinaharap ng organisasyon kapag wala na si Curry, ayon kay Tim Keown ng ESPN. Nakakatakot isipin ang mangyayari pagkatapos nito.
Sabi ni Dunleavy, ang aming pilosopiya ay nagmumula sa pag-unawa na mayroon kaming isang generational player na nasa o malapit pa rin sa kanyang pinakamahusay. At dahil sa kanyang time horizon, iba ito kumpara kung siya ay 25 taong gulang. Kung 25 siya, laging may susunod na taon, pero ngayon kailangan mong lapitan ito na parang maaaring wala ng susunod na taon. Maging si Curry ay naging tapat tungkol sa kanyang basketball mortality. Gusto kong gawin ito hanggat kaya ko, sabi ni Curry. Pero ang oras ay tumatakbo. Alam nating lahat yon. Samantala, ang kawalan ni Steve Kerr ng kakayahang balansehin ang ego ni Klay Thompson at ang pangangailangang bigyan ng makabuluhang oras ang mga mas batang manlalaro ang sinasabing dahilan ng pangit na paghihiwalay ni Thompson at ng Warriors nitong nakaraang summer. Ang pagkakaiba ni Thompson at Curry, syempre, ay nananatiling naglalaro si Curry sa antas na malapit pa rin sa rurok ng kanyang kakayahan noong kalagitnaan ng year 2010s. Dahil dito, may malaking insentibo ang Warriors na buuin ang roster na magbibigay ng suporta kay Curry sa maikling panahon. Ang pinakahalatang kandidato upang gawin ito ay si Jimmy Butler ng Miami Heat na kamakailan ay humiling ng trade mula sa kanilang organisasyon. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung handa si Dunleavy at ang kanyang grupo na itodo ang lahat para sa hakbang na ito. Sabihan na si Curry na kumuha ng karton at itim na Sharpie at isulat ang dalawang salita, "Help Wanted." Nakakaawa panoorin si Curry na 2 buwan na lang at magiging 37 taong gulang na kailangang maglaro ng parang 1-on-5 habang binabantayan na parang nasa kalagitnaan pa rin siya ng kanyang unanimous NBA MVP season. Partikular na masakit ito sa unang kalahati ng laro. Nagtala si Curry ng 8 puntos sa unang quarter at 12 sa ikalawa na umabot sa kabuuang 20 puntos in 7 of 12 shooting, kabilang ang 6 of 10 from the 3-point range. Ang ibang Warriors, hindi man lang lumapit sa antas ng laro niya. Sa pagtatapos ng unang half, si Curry ay 6 for 10 from beyond the arc. Samantala, 8 iba pang Warriors ang naglaro bago mag-halftime at pinagsama-sama nilang naitala ang 28 puntos sa 12 of 43 shooting, 27.9% and 2 of 19 from 3-pointers, 10.5%. Ang backcourt partner ni Curry, si Dennis Schroeder, ay walang naitalang puntos sa unang half. Si Andrew Wiggins naman ay nag-ambag lamang ng 4 na puntos. Sa kabuuan ng laro, nagtapos si Schroeder na may 5 puntos at si Wiggins ay may 9. Ang mga manlalaro maliban kay Curry ay nag-shoot lamang ng 18.2%, 6 of 33 from the 3-point range. Matapos ang laro, nakakalungkot ang sinabi ni Curry sa press conference. Ang antas ng papuri ay talagang hindi komportable sa totoo lang at surreal din sa parehong panahon. Hindi ako kailanman naging tipo na nagsasabing gusto kong maging pinakamagaling na manlalaro. Hindi naman sa ayaw ko iyon, pero para isipin na maaari kang maging pinakamahusay na palyer sa mundo o magkaroon ng kasanayan na kinikilala bilang pinakamahusay sa mundo, parang hindi ito tunay, pahayag ni Curry kay Tim Keown ng ESPN. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.